Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Finance Officer ng NPA sugatan sa engkwentro sa Negros Occidental. 3.9 million pesos na halaga ng high-grade marijuana nasabat sa Port of Clark. Motorcycle rider huli sa pagdaan sa EDSA bus lane at pag-counterflow. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sugatan ng isang finance officer ng nalansag na Northern Negros Front Committee Rehiyon Negros Cebu Bohol Siquijor o NNF-KRNCBS matapos ang sagupaan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at 3 miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Kaduhaan, Cadiz City, Negros Occidental noong madaling araw ng February 13. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang clearing operations upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sugatang rebelde at iba pang mga kasamahan nito. Dagdag pa rito, mas pinaigting pa ng puwersa ng gobyerno ang seguridad sa lugar upang maiwasan ang anumang banta mula sa natitirang mga miyembro ng grupo. Nagpapatuloy naman ang monitoring at investigasyon sa nangyaring military encounter. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs o BOC at Port of Clark Customs Anti-Illegal Drug Task Force, PNP Aviation Security Group, DOJ at NBI ang mahigit 2.6 kilograms ng high-grade marijuana o kush na may kabuang halaga na 3,966,000 pesos. Ang naturang shipment ay nakadeklara umanong isang handcrafted artificial flower na naglalaman ng roses, jasmine at coxcomb flowers. Ngunit nang idaan nito sa physical examination, nadiskubre ng mga otoridad ang 4 na vacuum-sealed plastic pouches na naglalaman ng pinatayong dahon ng marijuana. Inusyuhan naman ng warrant of seizure and detention ng shipment sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hinuli ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang pasaway na motorcycle rider na dumaan sa loob ng EDSA bus lane bandang alas 5 ng hapon kahapon sa may EDSA Santolan area. Nang makita nito ang mga enforcer, agad siyang lumabas sa lane ngunit bumalik matapos ang ilang sandali. Sa pagkakataong ito, nag-counterflow na ang rider. Agad na sinundan ng mga tauhan ng SAIC at nahuli ang rider. Nang tanungin, sinabi niyang dati na siyang nahuli sa parehong paglabag at nagbayad ng 5,000 multa. Dahil dito, muli siyang tiniketan para sa paglabag sa batas trapiko. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung irerekomenda ng mga otoridad sa Land Transportation Office o LTO ang suspensyon o pagbawi ng kanyang lisensya. Patuloy naman na pinaalalahanan ng mga motorista na sumunod sa batas upang maiwasan ang peligro sa kalsada at mabigat na multa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere and commit myself to this mission in our life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Ayusin mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.